And yun na nga, aalis na ho tayo ng Calbayog City papuntang Sorsogon City. Babiyahe ho tayo ng 162 km. So ang dito sinabi ni Wikipedia is 4 hour and 27 minutes yung magiging travel time, pero sa case ho natin nasa 6 hours yung nagiging biyahe. Aalis tayo ng mga 5:40 ng hapon dito sa Calbayog City, I mean sa terminal ng bus. So sasabihin na lang natin na 5:40 gawin natin alas 6 talaga ng hapon or ng gabi, aalis dito sa downtown area of Calbayog City. And makakarating ho tayo nito ng Sorsogon City like mga 12 midnight hanggang alauna na madaling araw. So basically nasa lagpas 6 hours yung magiging biyahe. Ang isa rin kasi sa factor ko talaga dyan ay ang ating travel time sa Matnog, I mean Alin, Northern Samar, barko or pier or port papuntang Matnog is may waiting, pinakamataas na ho yung 3 hours kapag napakaraming pila, and 40 minutes naman kapag walang masyadong pila, so 30 minutes to 40 minutes yung magiging biyahe, yung barko from yun nga Alin Port ng Samar and Matnog Port ng Sorsogon, Matnog Sorsogon. So kaya nasa expected na talaga natin 6 hours mahigit yung magiging biyahe. Ayan so ingat sa biyahe, Eagle Star bound for Manila. Catbalogan, Samar, Pasay City 1848. Okay so tayo dito, lola na tayo ng DLTV.co. Hindi ko anong ibig sabihin ng DLTV, pero nabasa ko rin dati anong ibig sabihin ng DLTV. At dito rin diba tayo sa mayroon naman tayong internet. Hahanapin na lang ho natin ang meaning. So tinanong ho natin what is the meaning of DLTV. DLTV stands for Del Monte Land Transportation Bus Company, a bus company that operates in the Philippines. It was formed in 2009 when Del Monte Motor Works Incorporated or DMMW took over the Batangas Laguna Tayabas Bus Company. Yan ang tinutukoy ko kaya siya tinawag na DLTV. So siya parang abbreviation ng mga lugar. Batangas, Laguna, Tayabas Bus Company. Okay. DLTV kaya okay. So DLTV company was one of the oldest provincial bus companies in the Philippines, founded in 1918. Tagal na pala, Okay. DMMW took over DLTV company after the company suspended operations and renovated for 6 years. DMMW renamed BLTV company to DLTV company and restored the company's name Old Routes. DLTV routes mainly go to southern Luzon provinces and other parts of the eastern Visayas region. So yun na Calbayog. And parang nakita ko yung DLTV somewhere sa Tacloban City. Sorry, Calbayog, Catbalogan and Tacloban, Magkakatunog kasi yung tatlong mga syudad na yan. Anyway, so sorry lang kung ganun yung reaction. It also serves Metro Manila via Laguna, Quezon Province, Batangas Province, Camarines Sur, Camarines Norte, and Albay. Headquarters, the LTV Corporation or company's headquarters are in Torbina, Calamba, Laguna. Alright. Del Monte Land Transportation Bus Company or DLTV is a provincial bus company formed as a subsidiary of Del Monte Motor Works Incorporated. Alright, so yun ang meaning ng DLTV. And take note for the record, ang pamasahe ho natin ito from Calbayog City all the way to Sorsogon City na babiyahein sa loob ng 6 na oras ay 700 pesos is. And dahil first time nating sumakay ng DLTV bus, gagawa tayo ng review. Syempre, kung gaano nga ba ito kaganda ang kailang bus sa loob. Kasi sa labas pa lang maganda maganda ang design ng DLTV, yung kulay ng painting nung outside facade view nitong DLTV bus ay maganda naman talaga sadya. Ibig sabihin na nakakaengganyo na sumakay
So minsan hindi naman din lahat talaga nagko-coincide na maganda sa labas, sa loob pala ay pangit. So tingnan natin kung ano ba siya, no? Match ba sa kanyang ganda sa labas ang kanyang loob. So ano nga ba hitsura ng kanyang loob, ng kanyang mga facilities nito meron. So ito yun, no? So pinakadulo ay yun, may mga dito, numbering, galing, ganda. Window 4344 ay. So reclining pala siya. Tingnan natin kung pwede ba. Ayun, yun. So recline nga siya. So sa likod. So ito na yun, no. Tapos ang ganda ng ang ganda ng upuan. Bagong-bago. Tapos itong armrester or resting arm or armrest, di ba? Ganda, oh. So para kang nasa sofa. Nice one. So aalis na tayo. So ang estimated na travel time natin mula Calbayog City papuntang Sorsogon City ay nasa 6 hours. So paano naging 6 hours yun? So Calbayog City to Alin, Northern Samar ay 2 hours. And Alin, patawid ng Matnog, Sorsogon, pinakamataas na yung 3 hours kasi depende sa loading, availability ng barko or ferry. So that's 3 hours. And ang distance naman, travel time naman ng Matnog to Sorsogon City ay nasa 1 oras lang. So ibig sabihin, Calbayog to Alin is 2 hours. And Alin to Matnog, Sorsogon for 3 hours, that's 5 hours. And Matnog to Sorsogon City 1 hour, so that's 6 hours. So ibig sabihin, umalis tayo dito ng 5:30, 5:43. Pero isiset ko na siya as alas 6 ng hapon ang alis. So 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So around 12 midnight arrive na tayo sa Sorsogon City. Okay, so yun, bali doon tayo matulog. Tapos doon tayo gigising para makuha natin yung makikita natin yung Sorsogon City. Masilip natin kahit paano, no? So sa mga nakakaalam, Sorsogon City is baluarte ng mga Escudero or ni Chis Escudero, na according sa mga taga Sorsogon, walang kwenta at inutil doon na Senator si Chis Escudero kasi ang tagal niyang nanunungkulan bilang isang senador, wala siyang nagawang improvement sa kanyang probinsya, sa kanyang syudad na Sorsogon City and probinsya. So meron akong patunay dyan, meron akong mga baka sabihin nyo na gawa-gawa lang ako ng istorya na ang mga Sorsogon ay nagsasabi na walang kwenta si Chis Escudero as senator kasi wala siyang nagawa. Hindi niya nga na-improve ang Sorsogon City, tapos tatakbo pang vice president. So di ba, meron tayong proof and evidences ho dyan, no? Sige lang, ay naka-screenshot yan na-legit talaga mga taga Sorsogon. So yan po yung lugar. And next po sa Sorsogon City is ang Legazpi City. Puntahan natin, no? So yan po yung lugar ni Albay. Actually ang Albay is lugar po yan baluarte ng Itsilagman. Sino ba? Sino ba yung isa? Itsilagman, yung malaking aibag na matanda na galit at gustong manakit kay Senator Bongo dahil sa Malasakit Center na imbis na dadaan, luluhod pa yung mga constituents sa kanyang sa kanyang opisina para manghingi ng mga financial aid and cash assistance. Ang mangyari ay hindi na, no? So hindi sila makakapag-ipal kasi andyan na yung Malasakit Center, walang kuskus balungos, action agad, deduction kagad, zero bill sa mga payment sa mga hospital. So yun, tsaka si Saldico yan. Saldico isa yan sa, kahit pasabihin natin na nagbitiw na siya, no? Or natanggal na siya bilang general appropriation, basta ang tawag dyan, chairperson, mga ganun, no? Hindi ko masyadong kayo na bahala dyan, basta yun na yun. Basta ang budget ng Pilipinas, ang budget ni Juan, ang kaban ng bayan ay nakasalalay, hawak lang na 2 tao sa Pilipinas. Yun ay si Martin Romualdez and Saldico. So puntahan natin yung lugar nila, no? Para lang meron kayong ma-anticipate kung how does it look like, no? Kung dawi sila mag question sa
capacity and the integrity nitong ni VP Sara Duterte, as if napakagaling na mga politicians, as if napakagaling na ehemplo in public servant ng kailangan distrito at probinsya at mga lugar. So, see you Sorsogon and Albay. Calbayog Airport, right? Okay lang, no, at least meron. So yung mga taga Tacloban City, taga Samar, at least malapit na sila sa Calbayog City. So yun ang nandito pa rin tayo sa may Calbayog area pa rin. So ganito kahaba, kalapad, kalaki itong land area ng Calbayog City. So mag-isang oras na yung biyahe natin, hindi pa rin tayo nakalabas ng kailang jurisdiction. Calbayog City, Samar. Itong DLTV parang nakaturbo, no? May tunog talaga parang nagwi-whistle. Galing. Hindi ko alam kung lahat ba ng bus, mga luxury bus sa Pilipinas is kasing ganda, no, ng quality nitong si DLTV. Kasi itong dinaanan natin is Tarik at saka Ahon na ito, pero wala, minamanilang ni DLTV bus. Ang galing. Hanoi sa Bisaya pa meron tayo mga ginagamit na terminology and the expression sa yung napaka-smooth ng daanan, yung hindi masyadong ramdam yung mga, hindi siya kahit bumpy road siya, pero dahil nga sa napakaganda ng shock absorber, basta napaka-smooth pakinggan. So hindi mo ramdam yung mga lubak-lubak na daan. So itong kaya DLTV, na observe ko dito, Manila talaga sa kanya yung mga Tarik Ahon na dinadaanan. Pagkakaalam ko dati, ang DLTV ay hanggang Bicol and Quezon Province lang talaga siya. Ngayon ay mayroon na silang Samar. Hindi ako sigurado, pero tansya ko isa sa pinakamalaking barangay ng Calbayog City ay itong Barangay Binyan.
Dito na tayo sa May Alin. Ito na yung ano nila, Port Pantalan. So hiwalay pala, no? Kailangan pala bababa ng ano, kailangan pala bababa ng bus para sumakay ng barko. So baka parang hiwalay, no? Entrance. Okay. Baluartico. So balak ko sana mag stop over dito sa Alin, dito matulog, pero parang mas ano yata, mas okay na direktang Sorsogon na lang kung may babalik itong ano, Northern Samar. So ano lang, parang special trip ko na ito from Alin, Victoria, Alin, San Isidro, papuntang Patubig, Las Navas, Aselvino, Lobos, and Rawis, Lawang. Kasi ano yun northern part. Ito kasama nito ng Northern Samar ang Alin. Dati, that's 2009. Ito siya ay ano siya, 2009-2010, nasa 4th class incomes municipality, or 4th income class municipality. So baka ngayon mas ano sila, mas nag-show up pa. So ito yung port nila dito, no? Baluartico. So mas ano, no, mas improved kaya ano, terminal port. Okay, terminal fee 30 pesos. Grabe yung ano, sa may Boracay, yan ang pinakamahal na terminal fee. 150 yata, 200. 550. 550. So dito ay 30 pesos lang. Ano yun, dahil depende pala sa ano, no, sa value ng isla na pupuntahan. Di ba mas valuable ang ano, isla ng Luzon kaysa sa isla ng ano, Boracay? So dapat mas mahal itong ano, dapat mas mahal itong terminal fee dito sa May Alin, dahil tatawid tayo ng ano, isa sa pinakamalaking isla ng Pilipinas, most or the largest, which is Luzon Island. Ba't walay, ba't kailangan isa na lang lahat? So sa Pilipinas to, kakaasar, no? Kailangan pa talaga ano, dami-daming bayaran. Pwede naman isahin na lang. Simbayad lang naman yun eh. Magastos lang sa papel. Okay, sakay ng barko. So medyo mas mapapaaga tayong makarating sa Sorsogon City nito, dahil nga sa ang ibinigay ko na time frame or indention or adjustment, no, sa biyahe ng barko from Alin Port papuntang Matnog is 3 hours. Kasi sinama ko na doon yung ano, yung possibility na maaring walang barko, kasi kaya matagal mapuno ang barko. Kasi hindi naman aalis yata ang barko kapag hindi puno, kasi logi, no, sa biyahe. Yan, oh, yung ating bus DLTV 1848.